Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Shelo, taong 1973, Ilocos Norte. Lahat tayo ay may bagay na kinahihiligan natin. Gaya ko ng mga panahong ito. Isang binatilyong ang gusto ko ay magbisikleta. Mahilig din ako sumali sa paligsahan sa larangang ito. May mga pagkakataong panalo, pero minsan ay talo rin. Hindi ko aakalaing dahil pala sa hilig kong yun, magkakaroon ako ng kakaibang karanasan. Kasama ang kapatid kong si Kuya Nicolas. Minsan kasi kaming napadpad noon sa isang palayan kung saan may hiwagang nagaganap tuwing gabi at bilog ang buwan. Shelo, anak, akala ko ba aalis kayo ng Kuya Nicolas mo ngayong araw? Sabi niya sa akin kahapon sasamahan kanyang mag-ensayo sa pagbibisikleta. Opo, Nay. Pero mamayang hapon pa po kapag hindi na ganong tirik ang sikat ng araw. Kung sa bagay nga naman, masakit pa sa balat ang sikat ng araw kapag ganitong oras. Oo nga po eh. Isa pa po, may pinuntahan pa siguro si Kuya Nicolas dahil nakita ko po siyang umalis kanina eh. Ganun ba? O siya, hayaan mo na muna ang kuya mo. Ang mahalaga, alam niyang aalis kayo ngayong araw. Opo, Nay. Nagpapasalamat nga po ako kay Kuya dahil kapag alam niyang mag-iensayo ako, hindi niya ako pinapabayaan. At madalas niya ako sinasamahan talaga. Ganun ka kamahal ang Kuya Nicolas mo, Shelo. Nakasuporta siya palagi sa'yo, lalo na kapag may sinasalihan kang paligsahan. Ako rin naman, anak, susuportahan kita sa abot ng makakaya ko. Gusto kong makita na lagi kayong masaya ng kuya mo. Maraming salamat po, Nay. At saka pangako po, gagalingan ko pa po para manalo ko sa mga paligsahan kung sasalihan. Mabuti naman kung ganun, anak. Siya nga pala, gusto ko lang ipaalala sa inyo na mag-iingat kayong dalawa ng kuya mo kapag ginabi kayo sa daan. Delikado na at baka kung ano pa ang mangyari sa inyong dalawa. Lalo na at nauuso na naman ngayon ang mga aswang. Huwag po kayo masyadong mag-alala sa amin ni Kuya, Nay. Alam kong nababahala po kayo dahil sa mga kwento tungkol sa mga aswang at maging sa mga iniiwasang palayan. Kaya magdodobling ingat po kami ni Kuya. Susubukan po namin na makauwi dito sa bahay bago pa man po dumilim. Oh, sige anak. Ayoko lang na mapahamak kayo ng kuya mo. Iwasan niyo na muna ang pumunta sa mga lugar na yun ngayon. Mahirap na at baka mapadpad pa kayo sa palayang sinasabi ng mga tao na dapat iwasan. Opo, Nay. Huwag niyo na pong isipin ang tungkol doon. Wala namang pong mangyayaring masama sa amin ni Kuya Nicolas eh. Napatangulang si nanay sa sinabi ko sa kanya. Nagpaalam na rin siya sa akin, kaya naiwan akong mag-isa habang ipinagpapatuloy ko ang pag-aasikaso ng bisikletang gagamitin ko sa pag-iensayo. Nasa ganoong sitwasyon ako nang makarinig ako ng mga pagyabag papalapit sa kinaroroonan ko. Napalingon agad ako at nakita kong naglalakad si Kuya Nicolas habang nakangiti. O Shelo, mukhang handang-handa na tong bisikleta mo para sa pag-ensayo mo. Oo naman po, Kuya Nicolas. Kinukondisyon ko pa nga talaga yan eh. Kayo po. Handa na rin po ba yung bisikleta niyo, Kuya? Oo naman. Handa na nga rin ako samahan ka mamaya para sa pag-iensayo mo. Siya nga pala. Hanggang saan ba tayo magbibisikleta ha? Di kung hanggang saan po siguro tayo abutin, Kuya. Hanggat may kalsada po tayong madadaanan, tuloy-tuloy lang po tayo sa pagbibisikleta nating dalawa. Ay naku, ikaw talaga oh. Alam mo kung hindi lang talaga kita kapatid. Siguro binatukan na kita ng malakas dahil sa pamimiloso pong sagot mo sa akin dyan. Buti na lang po pala kapatid niyo ako. Kaya hindi niyo magagawa sa akin yun. Alam niyo po kasing lagot kayo kay nanay kapag ginawa niyo yun. Umirit ka pa ng isa ha. Uy, pasalamat ka lang talaga. Pero seryoso. Kahit saan pa tayo abutin, sasamahan talaga kita. Ako yata ang numerong uno mong taga-suporta, no? Sige po. Salamat Kuya Nicolas ha. Ganoon din naman po ako sa inyo eh. Oo siya, sige na. Baka maiyak ka pa rito mamaya.
O maiwan na muna ulit kita dito, Shelo ha. May asikasuin pa kasi ako eh. Basta tawagan mo na lang ako sa silid ko ha. Kapag aalis na tayo. Apo kuya. Hinayaan ko na lang si kuya na naglakad palayo. Naging mabilis ang oras noon at kinahapunan. Hindi na tirik ang araw. Kaya pinuntahan ko na ang kapatid ko sa kanyang silid. Niyaya ko siya para umalis para sa pag-iensaya ko sa araw na yun. Nagpaunahan pa kami ni Kuya Nicolas hanggang sa nawil na kaming dalawa at napalayo mula sa aming baryo. Kalaunan, nang mapansin naming padilim na, nagpasya rin kaming dalawa na bumalik sa aming nayon. Sa hindi inaasahan, biglang napahinto si Kuya sa gitna ng daan. Kaya binalikan ko siya. Oh, Shelo, ba't binalikan mo pa ako? Nakita ko po kasi kayong napahinto rito eh. Ano po ba nangyari sa bisikleta niyo, Kuya Nicolas? Minalasata ako ngayon eh. Naputol yung kadena na itong bisikleta ko. Ay naku, ngayon pa talaga nasira gayong ang layo na natin sa baryo natin oh. Iyayaan niyo na lang kuya. Nangyari na po yan eh, kaya wala na tayong magagawa. Maayos naman kasi ito kanina eh. Wala na ako mapagpipilian pa. Itatulak ko na lang to hanggang sa makauwi tayo. Sige po kuya, sasamahan na lang po kita. Itutulak ko na lang din po tong bisikleta ko. Hindi ka to pwedeng iwan sa lugar na to, no? Magsama po tayo nagtungo rito, kaya sabay rin tayong uuwi. O siya, ikaw ang bahala. O siya, tara na. Magsimula na tayo sa paglalakad. Padilim na kaya paniguradong mag-aalala sa atin si nanay dahil gagabihin na naman tayo ng uwi. Kung ganun bilisan na lang po natin ang paglalakad, Kuya Nicolas. Hindi natin namamalayan. Makakarating din po tayo sa bahay natin. Tumangulang si Kuya Nicolas sa akin. Nagkukwentuhan na lang din kaming dalawa tungkol sa mga bagay-bagay. Nang nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad naming dalawa, may naulinigan kaming mga ingay. Tila may mga taong sabay-sabay na nagsasalita sa lingwaheng hindi rin kami pamilyar. Bigla akong kinabahan dahil noon lang kami nakaranas ng ganoon habang pauwi. Madilim na ang paligid ng mga oras na yon. Kaya napatingala ako sa kalangitan at napansing bilog ang buwan. Stoy, ayos ka lang ba, Shelo? Ang totoo po niyan kuya, nababahala po ako sa mga oras na to eh. Hindi ko alam pero parang kinukutuban akong may hindi magandang mangyayari sa atin ngayon. Uy, naku, huwag mga bigyan ng alalahanin ng sarili mo. Kung iniisip mo yung ingay na naririnig natin, mabuti pa. Huwag na lang natin pansinin yan. Magpatuloy na lang tayo sa paglalakad natin dalawa ha. Sige po. Basta maging alerto rin po tayo, Kuya Nicolas ha. Alam naman ninyo may mga kwento tungkol sa mga aswang, di po ba? Baka may makasagupa tayong kaya nila. Oo naman no. Pero wag mong masyadong isipin ang tungkol doon. Kapag ganyan kasi, binibigyan mo lang ng dahilan ng sarili mo para matakot. Sige po, Kuya Nicolas. Tama naman po yung sinabi niyo eh. Napangiti lang sa akin ang kapatid ko. Kaya kahit papano, nawala ang samot-saring emosyong nararamdaman ko noon. Gaya ng sabi ni Kuya, ipinagpatuloy lang namin ang paglalakad naming dalawa hanggang sa nakarating na kami sa palayan. Nagkatinginan kami ng kapatid ko nang mapag-alamang doon nagmumula ang ingay na nauulinigan namin. Bibilisan na sana namin ang paglalakad paalis doon. Pero may kung anong enerhiya ang nag-uudyok sa amin na mas lapitan ang nasabing palayan. Hindi na kami nakapagpigil at naglakad kami papunta sa gitna niyon hanggang sa may makita kaming mga tao roon. Sila po pala yung mga taong pinagmumula ng ingay na naririnig natin mula sa palayang to, Kuya Nicolas. Pero bakit sila nandito at may ginagawa silang orasyon? Hindi ko alam, Shelo eh. Ngayon lang din ako nakasaksi ng ganitong pangyayari. Hindi kaya nag-oorasyon sila sa kung anumang sinasamba nila sa palayang to? Iyon ko po, Kuya Nicolas. Ano po bang ibig sabihin ha? Kasi ganito, may mga naririnig ako noon na kapag gustong maging masagana ang ani, kailangan mag-ritual ng mga tao at mag-alay. Pero hindi ko akalaing masasaksiyan ko ang ganoong bagay ngayon. Kung tama po yung iniisip ninyo na nagre-ritual sila para sa kasaganaan ng ani nila kailangan po natin umalis dito bago nila tayo makita. Baka magalit po sila sa ating kuya
O siya, sige. Umalis na tayo rito, Shelo. Opo kuya. Aalis na sana kami ni Kuya Nicolas. Pero pinaligiran kami ng mga tao. Seryoso silang nakatingin sa amin. Kaya nakaramdam ako ng kakaibang takot at kaba. Magtatanong sana ako sa kanila. Pero nakaamoy kami ng kakaibang samyo ng hangin. Bigla akong nahilo at ganoon din si Kuya Nicolas. Ilang sandali pa, dahan-dahan kaming natumba. Kita kong nilapitan kami ng mga taong iyon, pero hindi pa naman sila nakakalapit ng tuluyan sa amin. Nakarinig kami ng sigaw at kalansing na mga patalim. Nawalan na ako ng malay at nagising na lang akong nakakarga na kami ni Kuya sa isang kangga. Hindi maganda to. Tuwing nakagapos ang kabayat pa ako. Teka, kulang din si Kuya. Kailangan ko siyang gisingin para subukan ko siyang kalabitin. Kuya! Kuya, gumising po kayo! Hello. Teka, anong nangyari? Bakit nakagapos tayong dalawa? Sakit ng ulo ko. Hindi ko rin po alam, Kuya eh. Kailangan natin makaalis sa sitwasyong to. Baka kung anong gawin sa atin ng mga taong yun na nakasakay sa likuran ng kalabaw. Kapag nalaman nilang gising... Mabuti naman at gising na kayong dalawa. Ayos lang ba ang pakiramdam nyo, ha? Mawalang ganang na po sa inyo, pero matapos po ninyo kaming igapos dito, tatanungin niyo po kami ng ganyan? Sa tingin po ba ninyo magiging maayos po kami? Kuya, huminahon lang po kayo. Baka kung anong gawin ng matandang niya sa ating dalawa eh. Mahihirapan pa naman tayong tumakas sa kanya kapag nagalit siya sa atin. Alam ko yun, Shelo. Pero hindi ko lang kasi maiwasang makaramdam ng inis sa matandang yan eh. Dahil sa naging tanong niya. Huwag na kayo magtalo pa. Abay pagpasensyahan na ninyo. At kailangan kong gawin niya sa inyo. Hindi ko naman kayo sasaktan kaya hayaan niyo na akong tulungan kayong dalawa. Ako nga pala si Federio. At isa akong albularyo. Shelo at Nicolas po ang pangalan namin. Teka, ano pong ibig niyo sabihin na hayaan namin kayong tulungan niyo kami? Pwede kayong mahuli ng mga aswang dahil sa pangangambala ninyo sa kanila. Natipuhan kayo ng mga nilalang na yon. Kaya kailangan ninyo ng tulong ko at ng mga kasamahan ko. Teka, ano pong pinagsasabi ninyo? Yung huling naalala ko napadaan sana kami sa palayan pero may kung anong enerhiya ang nag-uudyok sa amin na magtungo roon. Pinaligiran din kami ng mga tao roon bago kami nawalan ng malay. Base sa sinabi mo, napadpad kayo sa palayang iyon dahil may nag-udyok sa inyo. Aba hindi imposible ang iniisip kong dahil yun sa mga aswang. Teka, kung totoo man po yung sinasabi ninyo, bakit kailangan nyo kaming igapos si Kuya Nicolas? Pwede naman po ninyo kaming kalagan dahil kusa kaming sasama sa inyo para tulungan nyo kaming dalawa. Aba, hindi ako nakakasiguro sa bagay na yan, no? Kaya mas pinili kong igapos ko na lang kayo. Alam kong kapag nagising kayo at hindi nakatali, posibleng takasan ninyo ako at hindi na kayo matulungan ko sakali. Abay napakadelikado ng lugar na pupuntahan ninyong dalawa. At kung pinabayaan ko lang kayo roon, marahil, nagawa na kayong patayin ng mga aswang na yon. Hindi na kami nakaimik ni Kuya Nicolas. Kinabahan ako dahil sa sinabi ng matandang lalaki tungkol sa mga aswang. Hindi ako sigurado kung dapat namin siyang pagkatiwalaan. Pero wala rin kaming magawa ni Kuya dahil hindi kami makatakas sa kanya. Hinayaan na lang namin siyang dalhin kami sa nayon nila kung saan tanaw ang mga palayan sa ilalim. Marami pa silang nakatira sa mga kabahayan doon. Hindi na kami nakapalagpa nang may sapilitan silang ipainom sa amin. Nang malanok ko yun, bigla akong nahilo at nawalan ng malay. Nagising na lang ulit kami ni Kuya Nicolas na nasa loob na kami ng isang kubo. Hindi maganda ang kutob ko sa mga taong yung Shelo. Tignan mo ang sitwasyon natin dalawa. Nakagapos pa rin tayo kahit na ikinulong na nila tayo rito. Hindi ko rin maintindihan kung bakit ginaganito nila tayo, Kuya. Pinaliligiran tayo ng mga tao sa palayang yun, oh. Hindi kaya sila yun, Kuya. Marahil nauna lang ang iba rito kaya ang matandang yun yung naiwan sa atin kanina para may magdala sa atin sa lugar na to. Hindi nga imposible ang hinisip mo, Shelo.
Kaya kinakailangan natin makaalis dito. Dahil malakas ang hinala kung may gagawin sila masama sa atin. Pero po, sabi naman po ni Tandang Federio, itutulungan niya tayo gayong natipuhan tayo ng mga aswang, di ba? Ano ba, hindi tayo dapat maniwala sa matandang lalaking yun, Cielo. Iba yung pakay niya at ang mga kasamahan niya sa atin. Baka nga sila pa yung aswang at nililinlang lang niya tayo para pagkatiwalaan natin siya. Bakit naman po sinasabi ang mga bagay ni Kuya Nicolas? Dahil kung magtitiwala tayo sa kanila, mas mabilis sila may sasagawa ang binabalak nila sa atin. Ano ba, Cielo? Mapapatay nila tayo ng walang kahirap-hirap at walang kalaban-laban. Kung ganun po, Kuya Nicolas, yan na pong gagawin natin. Maghanap tayo ng paraan para makatakas sa lugar na to. Hindi ako makakapahid na dahil lang sa kanila. Mapapahamak tayo, no? Paniguradong nagkaalala na si nanay sa atin kaya kailangan natin makauwi ng ligtas, Cielo. Sige po, Kuya. Kung ano naman po'y magiging pasya ninyo, susunod po ako sa inyo. Isa ngayon, habang wala na sila, mag-isip tayo ng paraan kung paano makakaalis sa pagkakatali natin. Kapag nagawa natin kalaga ng mga sarili natin, aalis kagad tayo rito. Sumang-ayon ako sa sinabi ni Kuya Nicolas. Habang nasa ganoong sitwasyon kami, may narinig kaming mga boses sa labas ng kubo kung saan kaming dalawa. Sakto namang may siwang malapit sa pwesto namin, kaya nagpasya kaming gumapang papunta roon. Sumilip kami sa siwang na yun at nakita naming may mga taong paparating. Hinarap naman sila ng mga taga roon kasama si Tandang Federio. Sinubukan naming hindi makagawa ng kahit anong ingay habang pinakikinggan ang pag-uusap nila. Tandang Federio, Tandang Carmen, magandang gabi po sa inyo. Walang maganda sa gabi kung ikaw ang makakaharap at makakausap ko, Martino. Tama si Federio. Ano bang ginagawa mo rito sa nayon namin, Martino? Grabe naman po kayo sa akin wag na po kayo magmaang-maangan pa. Alam niyo naman po kung ano ang ipinunta namin dito ng mga kasamaan ko. Diretsuhin mo na lang kami, Martino. Habang hindi kami maghuhula para hulaan kung anong pakay mo dito sa aming baryo. Huwag mo kaming paglaruan, Tandang Federio. Nasaan ang mga taong yon, ha? Alam namin posibleng kayo ang kumuha sa kanila. Dahil kayo lang naman ang humahadlang sa lahat ng plano namin. Wala akong alam tungkol sa mga taong hinahanap ninyo, Martino. Teka, tayo kaya yung hinahanap ng mga taong yun, Kuya Nicolas? Hindi ko rin alam, Sheila. Kung tayo man ang tinutukoy nila, bakit naman nila tayo hanapit kung ganun? Kung tutuusin, lahat sila hindi natin kilala, di ba? Iwan ko po, Kuya. Pero tama po kayo. Hindi nga po natin sila kilala. Kung hindi tayo napadpad sa palayang yun, hindi tayo makakarating dito eh. Nagpatuloy ang pag-uusap nila at ganoon din ang pakikinig namin sa kanila. Nakakumpirma naming kami ang hinahanap ng mga taong dumating, pero nanatili lang kaming tahimik noon kahit gusto naming humingi ng tulong. Nagdalawang isip kami ni Kuya at natakot na baka patayin kaagad nila kami kapag may ginawa kaming hindi nila magustuhan. Ilabas na sila, Tandang Federio. Ilang beses na namin sinabi sa inyo na wala rito ang mga taong hinahanap ninyo, Martino. Umalis na kayo rito, Martino. Wala kayong mapapala sa amin. Pwes, kung ayaw ninyong ibigay sa amin, hahalugugin namin ang mga kubo ninyo hanggang sa makita namin sila. Subukan mo lang, Martino. Alam mong hindi kami natatakot sa inyo, kaya hindi namin hahayaan na may gawin kayo sa layo namin. Isang maling galaw lang na gagawin ninyo ngayon. Alam ninyo kung ano ang inyong magiging kapalaran maging ng tribo ninyo. Abay, pasalamat lang kayong dalawa dahil ang paghahanap lang sa mga taong yon ang iniatas sa amin. Dahil kung hindi, baka kinalaban na namin kayo at pinatay. Alam mong hindi namin kayo atrasan ko sakali. Kaya kung ako sa'yo, umalis na lang kayo rito. Nang sa gayon wala nang gulong mangyari sa pagitan natin. Malalampasin ko ito ngayon, Tandang Federio. Pero sa susunod, may kalalag din na kayo sa akin. Sige na mga kasama, umalis na tayo rito. Nagulat pa kami dahil muntika na silang maglaban noon. Pero mabuti na lang din at hindi natuloy. Nang makaalis sa mga taong sumugot kina Tandang Federio, napabantong hininga na lang ang matanda. Napansin naming tila nababahala sila dahil sa mga yun. Dahil nakita naming naglalakad sila patungo sa direksyon namin
Mabilis kaming gumapang ni Kuya, pabalik sa unang naging pwesto namin. Nagkunwari rin kaming tulog pa noon, hanggang sa tuluyan sila makapasok sa kubo. Dinig namin ang mga pagyabag nila, hanggang sa maramdaman naming nasa tabi namin sila. Ano nang binabalak mo sa dalawang yan, ha? Hindi natin sila pwede pabayaan lang, Carmen. Kapag hinayaan natin ang dalawang to, paniguradong mapapahamak lang sila. At isa pa, kailangan din natin silang tulungan. Alam ko namang posibleng nanganganib na ang mga taong yan. Pero paano natin ipaliliwanag sa kanila kung ano ang nangyayari sa kanila? Marahil, nagtataka na rin sila kung bakit natin sila ginagapos at ikinukulong sa kubo na ito. Hindi pa nila maiintindihan ang ginagawa natin sa ngayon. Pero alam kong balang araw, hindi sila magsisisi kung pipiliin nila magtiwala sa atin. Sa ngayon, ganito na muna magiging sitwasyon nila habang ginagamot natin silang dalawa. Ikaw ang bahala, pero pwede naman natin silang pakawalan na lang. Alam ko naman yun, Carmen. Iniisip ko lang naman na kapag pinakawalan natin sila, habang hindi pa natin sila nagagamot, abay may posibilidad na tumakas sila sa atin. Alam mo namang mas papanganib ang buhay nila kapag nangyari yun, hindi ba? Oh, siya, sige. May punto rin naman ang sinabi mo. Hayaan na muna natin silang ganito. Marahil tama lang. Maiintindihan din nila sa susunod kung bakit natin ginagawa ito sa kanila ngayon. Huwag ka na mag-alala pa. Yung mabuti pa isimulan na natin ang binabalak natin sa kanila ngayong gabi. Sige. Nakaramdam ako ng kakaibang takot sa isiping may binabalak talaga sila sa amin ni Kuya Nicolas. Nang hawakan nila kami para pagtulungan buhatin, naimulat ko ang aking mga mata. Ganoon din naman si Kuya, kaya nagulat din sila Tandang Frederio at maging ang iba pang mga kasamahan nila. Hindi marahil nila inaasahan, nagising kami at magpupumiglas sa pagkakahawak nila. Kaya binitawan nila kami. Napahiyaw na lang kami ni Kuya nang pareho kaming bumagsak sa lupa. Ano pong binabalak niyo sa amin ng kuya ko? Ang sakit ng likod ko. Teka, tulungan natin sila makabangon, Carmen. Huwag kasi kayong manggulat at magpumiglas kung ayaw ninyong mahulog ulit kayong dalawa. Ano ba? Sakit ng siko. Ano po ba kasi gagawin niyo sa amin, ha? Pakiusap, pakawalan niyo na po kami ng kapatid ko. Wala kaming binabalak na masama sa inyo. Ang mabuti pa, sumunod na lang muna kayo sa sasabihin namin ng asawa ko. Pangako, hindi namin kayo sasaktan. Mga albularyo kami na tutulong sa inyong dalawa. Kung mga magagamit po talaga kayo, pakawalan niyo po kami. Inangako kaming hindi kami tatakas kapag hindi na kami nakagapos pa. Hindi namin magagawa ang gusto ninyo. Alam kong balak ninyo tumakas sa amin kaya hindi namin kayo papakawalan. Mas mapapahamak kayo kapag nagpumilit kayong tumakas Pinagtulungan nila kaming pahigain noon. Wala na kaming nagawa dahil marami sila at hindi na kami makapigilas pa sa kanila. Nagpumilit naman kaming pakawalan nila kami, pero nagmatigas din sila. Tama naman kasi silang kapag pinakawalan nila kami, paniguradong tatakasan namin sila. Nasa ganoong sitwasyon kami nang may ipinainom sila sa amin. Sinusubukan kong ilayo ang aking bibig, pero nahawakan nila ako hanggang sa nainom ko yon. Hindi na kami nawalan ng malay ni Kuya, pero naramdaman naming tila ng hina ang aming mga katawan. Dahil hindi na kami nakatakas sa kanila, nanatili kami sa kubong yon ng ilang araw. Hanggang ngayon, nagdadalawang isip akong paniniwalaan ng sinasabi nilang mga albularyo sila Shelo eh. Ako rin naman po, kuya. Lalo na hindi normal ang mga nangyayari sa lugar na to kapag lumalalim na ang gabi. Tama ka nga doon. Halos silang gabi na rin nating naririnig na may mga nag-aangilan sa labas. Hindi pong may naglalabong mga nilalang. Kaya lumalakas ang kutob kung hindi mga manggagamot ang mga nakatira sa lugar na to eh, kundi mga aswang. Naku, siguro nga po, kuya. Hindi kaya ang sinasabi nilang panggagamot sa atin ay pamamaraan nila para hawaan tayong dalawa? Hindi ko rin alam pero sana naman hindi nila tayo mahawaan at gawing kauri nila. Ayoko naman maging aswang ko sakali no.
Ilang beses na nila tayong pinapainom ng kung anong tubig na may kakaibang lasi. Natatakot akong baka maging aswang talaga tayo kagaya nila kuya. Yan mo. Kapag nakaalis naman tayo at nakauwi sa bahay, magpapagamot tayong dalawa ha? Hindi tayo magiging aswang, Cielo. Magtiwala ka lang. Sige po kuya. Paniguradong hinahanap na tayo ni nanay niyan. Ilang kung hindi siya makakatulog dahil hanggang ngayon, hindi pa tayo nakakauwi sa bahay natin eh. Tama ka nga, Cielo. Ilang beses na tayong sumubok na tumakas eh. Pero hindi tayo natatagumpay. Pero ngayong gabi, sisiguraduhin ko makakatakas na tayong dalawa. Hindi ako makakapayag na mapaslang nila tayo kung sakaling tama rin ang katubkong balak nila tayong gawing alay. Sige po kuya, itutulungan ko po kayo kung ano man pa yung gagawin po ninyo. Sige, Cielo. Napangisi si kuya, kaya nagtaka ako. Nagpipigil din siya ng mapaungol ng malakas habang may kung anong ginagawa sa kanyang likuran. Ilang sandali pa, nagulat na lang ako nang makitang nakalagan na niya ang kanyang mga kamay. Sinusunod din niya ang kanyang mga paa at nang mapakawalan niya ang kanyang sarili, tinulungan naman niya ako. Ganoon na lang ang tuwa naming dalawa nang hindi na kami nakagapos pa, kaya malaya na kaming makakagalaw. Sa silid na iyon ay may mga patalim, kaya naghanap kami ng pwede naming maging armas kapag mapapalaban kaming dalawa. Kuya, iayos po siguro tong dalawang sinanolimaw na to. Oo, Cielo. Maganda nga yan dahil mahaba at matibay yan. Kahit papano, hindi tayo mahihirapan sa laban. Kung ganun tara na po kuya Nicolas, umalis na po tayo rito. Sige, sakto wala pa yung mga taong yun kaya hindi kagad nila malalaman na nakatakas tayo. Mabilis kaming kumilos si kuya palabas sa kubong yon. Nagmasid pa kami sa paligid namin at nang masigurado naming walang ibang tao na makakakita sa aming dalawa, tumakbo na kami palayo roon. Hindi na kami lumingon pa dahil ayaw naming mahuli pa kaming dalawa. Kahit hindi namin alam kung saan kami tutungo, nagpatuloy lang kami sa aming pagtakbo. Kuya Nicolas, saan po ba tayo pupunta ngayon? Hindi ko rin alam, Cielo eh. Basta hindi ko na naisip yung bagay na yun dahil ang mahalaga sa akin makalayo tayo sa dayong yun. Pero baka masundan nila tayo at mapahamak tayo dahil sa ginagawa natin pagtakas kuya Nicolas eh. Baka makakalaban tayo, Cielo, huwag kang mag-alala. May hawak tayong armas at hindi na nakagapos ang kamay natin at paa natin. Ay, oo nga po pala. Malaya na tayong gawin ng mga bagay. Lalo na ang makipaglaban kung kinakailangan. Tama ka, Cielo. Ang mabuti pa, maghanap muna tayo ng lugar na ligtas tayong dalawa. Kailangan natin magpahinga at mag-isip ng susunod nating hakbang. Sige po kuya, isa bahaging yun. Marahil may makikita tayong pwede nating pagtaguan pansamantala. Sige, halika na. Naghanap na kaming dalawa noon na mapagtataguan. Sa kabutihang palad, may nahanap kaming isang abandonadong kubo. Nagmadali kaming pumunta roon at nang nandoon na kami, nagpahinga kami saglit at nag-usap ng susunod naming hakbang. Napagkasundoan naming dalawa ni Kuya na maghanap kami ng mga taong pwede naming hingian ng tulong. Pagkatapos magpahinga, nagpatuloy na kami sa pagtakbo hanggang sa may nakita kaming mga tao sa hindi kalayuan. Nilapitan namin sila at kinausap. Tulong! Tulungan niyo po kami! Oh, may mukhang pagod na pagod kayong dalawa. Ano bang nangyayari sa inyo at anong maitutulong namin sa inyo? Pakiusap, tulungan niyo po kami ng kapatid ko. May mga dumukot po sa amin at hinala namin na yung mga aswang sila. Ilayo niyo po kami sa lugar na to. Lalo na po sa mga taong ngayon. Nako, mga aswang. Naku kung ganun nanganganib kayo sa mga nilalang ngayon. Opo malakas ang hinala namin ng kapatid ko na aswang nga sila. Marahil gusto nila kami patayin. Kung hindi man po yun ang pakay nila sa amin, posibleng gusto rin nila kaming magigawuri nila. Dahil may pinapainom sila sa amin habang nasa kubo nila kami. Sinasabi ko na nga ba tinatago lang kayo ng mga taong yan eh. Ano pong ibig niya sabihin? Teka, kung hindi ako nagkakamali, kayo po yung mga taong nakaalitan nila ng gabing yun, no? Tama kayong kami ngayon. Dahil alam naming dinukot nila kayo. Kaya gusto rin sana namin kayong iligtas mula sa kanila eh. Alam niyo, marami na silang nadukot noon. At ni isa, walang nabuhay. Naku, hindi nga maganda to. Nanlaki ang mga mata namin ni Kuya Nicolas dahil sa mga narinig namin mula sa lalaking kausap naming dalawa. Nagpakilala rin siya sa amin
At ganoon din naman kami sa kanya. Nagpatuloy pa siya sa pagsasalita ng masasama tungkol sa mga taong dumukot sa amin. At pinaniwalaan namin ang mga sinabi niya. Laking pasasalamat namin noon ni Kuya dahil nakaalis kami sa kubo kung saan nila kami ikinulong. Sa pag-aakalang ligtas na kami dahil sa kasama namin sina Mang Martino, nagpasya na kaming umalis kasama nila. Napatigil lang kami nang may narinig kaming malakas na pagsigaw. Martina! Saan mo dadalhin ang dalawang yan? Ilalayo lang namin sila sa inyo, Tandang Federio. Yun ang gusto mangyari ng dalawang ito dahil nanganganib sila sa inyo. Mga aswang pala kayo! Tinukot nila kami ng kapatid ko, tapos inilayo! Kinulong niyo pa kami! Kung hindi pa kami nakatakas ngayong gabi, marahil magagawa ninyo kung anumang binabalak ninyo sa amin sa mga susunod pang mga araw! Wala kaming masamang intensyon sa inyo dahil tinutulungan namin kayo ni Federio. Nagkamali rin kami dahil sa ginawa namin sa inyo. Hindi rin kami nagpakilala ng maayos pero sana huwag ninyong isipin na may masama kaming binabalak sa inyong dalawa. Kung may dapat man kayong iwasan, hindi kami yon. Kung hindi ang mga taong yan. Sila ang mga aswang at kami ang mga albularyong nagliligtas sa mga taong natitipuhan nilang biktimahin. Huwag na huwag kayong maniniwala sa kanila. Paniguradong nililin lang kayo ng mga taong yan. Nagwiga pa noon ang dalawang matanda pero hindi namin sila pinakinggan. Nagalit sa kanila si Mang Martino, lalo na nang biglang sumugod ang mga taong iyon sa amin. Naglaban sila habang kami ni Kuya ay nanonood lang sa kanila. Kita ang galit sa mga bata ng dalawang matanda at ng mga kasamahan nila. Ganoon din kina Mang Martino. Walang gusto magpatalo at tila may ipinaglalaban talaga ang dalawang grupo. Ilang sandali pa, bumagsak ng walang buhay ang ilan sa mga kasamahan ni Mang Martino. Dahil doon, napaatras sila. Hindi na tayo dapat magtagal pa dito. Kailangan na nating umalis. Habang abala pa sila sa pagkikipaglaban sa ibang mga kasamahan namin. Teka, iiwan po natin ang iba ninyong kasamahan dito, Mang Martino. Ganun na nga. Hayaan na natin sila sa pagkikipaglaban. Ang mahalaga ay maialis kayong dalawa rito at mailayo sa mga taong yon. Tara na! Sige po, Mang Martino. Paniguradong makakaligtas naman po siguro mga kasamahan ninyo sa kanila. Abay, oo naman. Siya, tara na. Hindi na tayo dapat magaksaya pa ng oras. Bilis! Sige po! Tumakbo kami paalis doon. Pero nagulat kami nang biglang napasigaw ng malakas si Mang Martino, maging ang mga kasamahan niya. Natigil din kami sa pagtakbo noon at napatingin sa dalawang matatanda na may kung anong inuusal. Dahil sa ginawa nila, tila naaapektuhan si Mang Martino at ang mga kasamahan niya. Tila nawawala sila sa kanilang mga sarili habang napapaungol at napapasabunot sa kanilang buhok. Kahit na ganoon, nilalabanan nila Mang Martino ang nangyayari sa kanila. Nakaramdam ako ng takot sa mga matatandang yun, kaya nang magsitakbuhan sila Mang Martino at mga kasama niya, nagpatianod na kami nang hilahin nila kami ni Kuya. Teka, ano po ba nangyari sa inyo kanina, Mang Martino? Oo nga po. Bakit bigla na lang po kayo nagsisisigaw? At parang nawala sa mga sarili ninyo na may inusal ang mga taong yun. Wala yon. Huwag na ninyong intindihan kung ano mang nangyari kanina, ha? Ang importante, nailayo namin kayo sa mga tao yon. Iko sa bagay, tama naman po kayo. Saan nga po tayo pupunta ngayon? Marahil hindi na tayo masusunod ng mga taong yun. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, dadalhin namin kayo sa kuta namin. Kaya bilisan natin dahil baka sinusunod pa rin nila tayo eh. Sige po. Susunod po kami sa inyo, Mang Martino. Makikipaglaban na rin po kami sa kanila sakaling masukol nila tayo. Sige. Mabuti naman kung ganon. Nakaramdam ako ng kakaibang kaba nang malapad na napangisi si Mang Martino. Hindi ko alam, pero may hinala akong mukhang may binabalak din sila sa amin. Habang nakasunod kami sa likuran ni Mang Martino at ng mga kasamahan niya, kinausap ko si Kuya tungkol sa bagay na yun. Napansin ni Mang Martino ang pagbubulangan naming dalawa, kaya galit siyang napatanong sa amin na ikinabigla rin naman ng kapatid ko. Hoy! Ano mo pinag-uusapan ninyong dalawa at mukhang seryoso kayo, ha? Sinasabi ko lang po kay Kuya na mabuti na lang po niligtas niyo po kami sa mga taong yon.
Ay, tama po si Nicolas. Wala po kaming ibang pinag-uusapan. Mabuti naman. O siya, bilisan na natin ang paglalakad. At makarating tayo sa Kuya, anong nangyari sa kanila? Hindi ko rin alam, Cielo eh. Pero mukhang may nagbabago sa kanila. Kinukutuban ako may hindi maganda rito. Hindi namin alam kung bakit nagkakaganoon si Mang Martino at ang mga kasamahan niya. Nanatili na lang kaming alerto sa mga susunod na mangyayari sa kanila. Bahagya pa kaming napaatras ni Kuya Nicolas nang mapansin naming unti-unting nagbabago ang mga anyo nila. Nilukob ako ng kakaibang takot doon, pero nilakasan ko ang loob ko. Ilang sandali pa, tuluyan na silang naging mga halimaw. Binabalot ng maraming batok ang kulay pula nilang balat. Nagbabaga ang mga mata at kitang-kitang mahaba nilang buntot at sungay. Hindi! Kuya, tignan po ninyo! Si Mang Martino at ang mga kasama niya! Iba na po ang kanilang anyo! Para po sila mga demonyo! Walang iya! Tinilang nila tayo, Cielo! Sila palang tunay na mga halimaw! At marahil, hindi ang mga taong yun! Pinahirapan pa kami ng albularyong yon. Humanda kayo sa amin. Dahil hindi na kayo makakatakas pa ngayon. No po! Hindi maganda to, Kuya! Kailangan natin tumakas sa kanila! Cielo, tumakbo na tayo! Huwag sila kaya makatakas! Paligiran sila! Nagsiangilan noon ang mga kasamahan ni Mang Martino. Sinunod din nila ang sinabi ng lalaki at mabilis sila kaming pinaligiran. Napahawak naman kami ng mahigpit sa sinulimaw namin. Inihanda namin ang aming mga sarili sa pag-atake nila. Naghihintay naman ng mga aswang sa hudyat ni Mang Martino na noon ay nakangisi sa amin ni Kuya. Kung sana'y nakinig kayo sa mga albulary na yon, hindi na sana kayo aabot sa ganitong sitwasyon. Mga hayop kayo, Mang Martino! Pininiwala ninyo kami na sila ang masasama at kayo mabuti! Magbabayad ka sa panilil ng ginawa niyo sa amin! Hindi namin kasalanan na mabilis kayong maniwala sa amin. Eh kung hindi nga lang dahil sa ginawang pag-usal ng dasal ng mga albularyong yon, para maging aswang kami, marahil hindi ninyo malalaman ang totoo hanggang makarating kayo sa kontra namin. Sayang lang at nalaman kaagad namin dahil hindi kami atas sa inyo! Sugurin sila! Dahil sa naramdaman kong galit sa mga aswang na yon, hindi na ako nakapagpigil pa. Sinalubog namin ang pagkatake nila. Nakipaggulo kami sa isa't isa gamit ang sinulimaw namin ni Kuya Nicolas. Sinubukan namin silang tagain. Naiiwasan nila ang aming mga pag-atake, kaya nahihirapan kami na tamaan sila. Naiilagan din namin ang mga pagsuwag nila, dahilan para magalit sila. Hindi kami nagpatalo kahit ilang beses silang sinusubukan na hampasin kami ng kanilang buntot. Bahagya rin silang napalayo nang magawa kong tamaan si Mang Martino sa kanyang tagiliran. Ayop ka sila! Yan po nababagay sa mga tulad ninyo, Mang Martino! Huwag na tayong mag-aseba ng oras, Cielo. Labanan na natin ang mga aswang na to hanggang sa mapatay natin sila. Kailangan na natin makalis sa lugar na to. Sige po, Kuya Nicolas. Tatapusin na natin sila. Hindi na kayo makakalis sa buhay nito! Paslangin sila! Muli kaming nakipaglaban sa kanila nang mabilis nila kaming atakihin. Sinusubukan nila kaming hampasin ng mahahaba nilang buntot pero hindi sila nagtatagumpay na tamaan kami. Naggulat na lang din kami ni Kuya Nicolas dahil pakiramdam namin ay nag-iibayo ang lakas at liksi namin habang mas tumatagal kaming nakikipaglaban sa mga aswang na iyon. Nagawa akong suwagin ng isa at ramdam ko ang sakit ng pagtama ng kanyang sungay sa aking tiyan. Hindi ako nagpatinag at buong lakas ko siyang siniko sa kanyang batok, dahilan para mapuwal siya. Hindi na ako nagkakasaya ng pagkakataon, kaya itinarak ko sa batok niya ang aking patalim. Ganda! Bakit hindi ka nagkaroon ng sugat sa tiyan mo? Dahil nagawa ka suwagin na kasama ko! Ha? Hindi ko kailangan magpaliwanag kung bakit, Mang Martino. Dalawa na lang kayo natitira, kaya humanta kayo sa amin! Hindi na mahalaga pa yun. Ipagpapatuloy na lang natin ang laban! Sinugod kami nila, Mang Martino. Hindi na namin sila inatrasan ni Kuya Nicolas at nakipaglaban ulit kami sa kanila. Pinagtataga namin silang dalawa
Pero mabibilis ang kanilang mga galaw. Dahilan para mahirapan kami na tamaan sila. Hindi ko man alam kung bakit hindi ako nasugatan sa pag-atake ng aswang. Ipinagsawalang bahala ko na muna yun. Itinuon ko ang aking pansin sa laban. Nasa ganoong sitwasyon kami nang may mga mabibilis sa pagyabag papunta sa amin. Ilang sandali pa, nagsitatingan sila Tandang Federio at ang kanyang mga kasamahan. Walang iya kayo! Tantang Valerio! Dahil sa inyo, napulilyas ang plano namin sa mga taong ito! Ginawa ko lang ang nararapat, Martino. Nabayan ninyong dalawang yan at kami ang kalabanin ninyo. Kung inaakala ninyo magiging madali ang lahat, pues, nagkakamali kayo! Hindi! Tatakas sila! Tara, abuli po natin sila! Hindi sila pwede makatakas! Ano na? Sunod natin sila! Mabilis kaming tumakbo noon para sundan ang mga aswang. Nakaramdam kami ng hiya ni Kuya sa mga albularyong kasama namin, lalo na kina Tandang Federio at Tandang Carmen. Pero pinagsabihan kami ng dalawa na huwag munang intindihin ang bagay na iyon. Kaya tumango kami ni Kuya. Sa kabutihang palad, nagawa naman naming maabutan at masukol si Mang Martino at ang isa pa niyang kasama. Pinalibutan namin sila at walang pagdadalawang isip na sinugod. Doon pa talaga ako nagtitimpi sa iyong hayop ka eh. Ngayon, hindi na kita pakakawalan at papatayin kita! Ako rin naman, Tandang Valerio! Hindi na rin ako magtitipi pa sa'yo! Walang iya kang matanda! Hindi namin palalampasan ang ginawa niyo sa amin! Tanggapin mo itong pagtaga ko sa'yo! Hayop ka! Huwag na po natin silang bubuhayan. Kamatayan po nararapat sa kanila. Tama kayo. At yun ang gagawin natin sa kanila. Napuno ng sigawan ang lugar na yon nang sabay-sabay naming sinugod ang mga aswang. Wala na silang nagawa pa, kundi umiwas sa mga pag-atake namin. Hindi namin sila tinigilan hanggang sa nagawa silang mahuli ng mga kasamahan ni Tandang Federio. Mahigpit nilang hinawakan ang dalawang aswang na yon. Pinaslang nila ang kasamahan ni Mang Martino at inilapit kay Tandang Federio ang lalaki na noon ay nanghihina na rin dahil sa mga sugat mula sa pakikipagbuno. Masalamat kayo. At kami lang ang natsimpan ninyo, Tandang Federio. Malas mo lang din dahil kami ang nakalaban mo, Martina! Kung hindi na ninyo pinakialaman ang mga taong ito, di hindi ka sana nasa ganitong sitwasyon ngayon. Pasangin na po ninyo ang aswang na yan, Tandang Federio! Tama siya, Tandang Federio. Patayin na ninyo ako. Pagkakataon niyo na ito. Yun talaga ang gagawin ko sa iyo, Martina. Ngayon, damhin mo ang dahan-dahan kong pagpatay sa iyo. Ang sinanolimaw na ito, ang tatapos sa iyo. Magpapahit kayo lahat kay Pinulong Kilya. Dahil nagawa ng paslangin ni Tandang Federio si Mang Martino, nagpasya siyang pugutin ang ulo ng aswang na yon. Nagtaka pa kami kung bakit niya ginawa yon, pero hinayaan namin siya. Nagsimula na rin sila maglakad, kaya sumugod na lang kami ni Kuya Nicolas sa kanila. Hanggang sa mga oras na iyon, hindi pa rin ako makapaniwalang nangyari ang lahat ng iyon. Tandang Federio, ano pong gagawin ninyo sa pugot na ulo ni Mang Martino? Oo nga po. Isa pa po, saan pa po tayo pupunta ngayon? Gagamitin natin ang pugot na ulo ng lalaking to para ipaalam sa mga kauri niyang napaslang natin siya. Pupunta tayo sa palayan kung saan ko kayo nakita ng gabing yon. Ganun po ba? Siya nga po pala, Tandang Federio, Tandang Carmen. Naku, pasensya na po kayo kung dahil sa amin napalaban kayo sa mga aswang ha. Tama po si Kuya Nicolas. Kung hindi po sana kami nagpumilit na tumakas hindi po sana mangyayari ang lahat ng to. Ay naka, huwag niyo nang isipin pa tungkol doon. Matagal na rin naman kaming nagtitimpi sa mga aswang na yon kaya nababagay lang sa kanila ang kapalaran nila sa gabing to. Nakapagdesisyon na rin kaming tatapusin na namin ang kasamaan nila Ang mabuti pa, sumunod na lang kayo sa amin. Malalaman ninyo ang katotohanan at kapag naging maayos na ang lahat, makakauwi na rin kayo sa bahay ninyo. Tama si Carmen.
Ipaliliwanag namin ang lahat sa inyo. Lalo na tungkol sa mga aswang na yon. Alam namin may kasalanan din kami kung bakit munti ka na kayong mapahamak. Sige po, Tandang Federio. Ngayon po at least, alam na po namin ng mga albularyo po kayo. Kayo po ang dapat namin pagkatiwalaan ngayon. Oo nga po. Tama po sinabi ni Shelo. Nagpatuloy kami ni Kuya Nicolas sa pagsunod kina Tandang Federio at Tandang Carmen. Habang naglalakad, nakikipag-usap kami sa kanila. Nanatili na lang kaming alerto at mapagpetsyag noon sa paligid namin. Medyo may kalayuan pa ang palayan na tinatukoy ni Tandang Federio, kaya mahaba-haba pa ang magiging paglalakbay naming lahat patungo roon. Hindi ko na napigilan ang sarili ko noon at nagsimula na akong magtanong sa dalawang matanda. Tandang Federio, yan po ba talaga yung nangyari ng gabing isinakay ninyo kami sa kangganing nyo? Oo nga po sa pagkakala po kasi namin ni Shelo, papaalis na po sana kami sa palayang yun. Pero may nalanghap po kaming kakaibang samyo ng hangin. Yun po yung naging dahilan kung bakit nahilo kami at nawalan ng malay. Ang totoo dyan. Pauwi sana ako ng gabing yon. Pero natanong ko kayong dalawa na nagtungo sa palayan. Saktong nagre-ritual doon na mag-aaswang kaya alam kong nanganganib kayong dalawa. Inisip ko rin na kagad, baka kayo ang natipuhan nila. Kayong napansin kong parang may kakaiba sa inyo. Tama nga po ang hinala ninyo, Tandang Federio. Wala po talaga sa intensyon namin na pumunta sa palayang yun. Pero gaya ng sabi namin noon, may nag-udyok sa amin na lumapit doon. Hindi po namin alam kung ano. Marahil may ginawa sila para lumapit kayo sa kanila. Una pa lang talaga alam ko nang may binabalak sila sa inyo. Tandang Federio, nung makalapit kami sa palayang yun, may nakita kaming mga taong nagre-ritual. Wala namang pong kakaiba sa kanila. May mga lumapit nga po sa amin bago kami mawalan ng malay. Oo nga po. Tsaka may narinig din akong kalansing ng patalim. Nakita po ba ninyo kung anong sumunod na pangyayari sa amin ng mga sandaling yun? Basta ito lang masasabi ko. Iyo, wala akong alam sa pangyayari. Pero naalala nyo ba na may nabanggit silang Gilier? Hindi basta-bastang pinuno lang yung Gilier na yon. Mas tuso siya kung ikukumpara kay Martino. Nahinto ang pag-uusap namin at ganoon din ang aming paglalakad. Kanya-kanya na rin kaming pwesto nang lumakas pa ang mga kaluskos. Binabantayan namin kung saang bahagi posibleng tatampad ang kung anumang may gawa niyon. Ilang sandali pa, nakahinga kami ng maluwag nang hindi pala aswang ang may kagagawan ng mga ingay na naririnig namin. Yun ay dalawang malaking ahas na gumagapang. Nang maramdaman ng mga ito ang presensya namin, mabilis din silang lumayo. Walang ahas lang po pala. Akala ko talaga mga aswang na yun. Ay naku, mabuti na lang talaga. Dahil kung mga aswang yan, ay naku, paniguradong dito pa lang mapapalaban na tayo sa kanila. Marahil ay abala na mga yon sa kanilang pagiritual. Kaya kailangan din nating marating agad ang palayan para patigilin sila sa kanilang ginagawa at harapin sila. Siguro nga tama ka, Carmen. Makakarating din tayo roon. Sige, Federio. Kapag natalo natin ang mga aswang na yon, hindi na katatakutan ng mga magsasaka ang palayan na yon. Hindi na iiwasan ng mga tao ang magtungo roon. Ang palayan po ba natin tukoy ninyo kung saan nagre-ritual ang mga ikran? Ay ang iniiwasan ng mga tao dito sa bayang to? Oo, iho. Dahil yon sa mga nilalang na yon, kaya natatakot silang puntahan ang palayan na yon. Pero kapag napaslang natin sila ngayong gabi, babalik sa normal ang lahat. Sana nga po matalo natin sila. Para naman mahipagiganti namin ni Kuya yung ginawa nila sa amin. Abay, sigurado ba kayong lalabag kayong dalawa, ha? Kasi naman posibleng mapahabak kayo sa laban ng mangyayari sa pagitan natin at ang mga aswang na yon. Oo po, sigurado po kami ni Shelo. Tumangulang si Tandang Federio bilang tugon sa amin. Naging tahimik na rin noon ang aming paglalakbay. Hanggang sa makarating na kami sa palayan. Medyo malayo pa lang kami, rinig na namin ang mga ingay ng kanilang pagre-ritual. Naghanap kami ng mapagtataguan noon na matatanaw namin sila
para matyagan ang kanilang ginagawa. Habang nagtatago sa likod ng isang malaking punong malapit doon, may naalala akong hindi ko pa naitatanong kay Tandang Federio. Tandang Federio, may tatanong po ulit sana ako sa inyo eh. Tukol naman saan yun, iho? May nangyari po kasi sa akin kanina. Nasuwag po ako ng aswang at ramdam ko po ang sakit ng sungay niya sa bandang tiyan ko. Nakapagtataka lang po na hindi ako nasugatan. Paano po kaya nangyari yun? Ayun ba? Dahil yon sa napainom namin sa inyong dalawa. Ginamot namin kayo dahil gaya na sabi ko, natipuhan kayo ng mga aswang na yon. Posible kasing may ginawa sila sa inyo na pwede ninyong ikapahabak. Kasabay nyon ay ang pagpapainom namin sa inyo ng tubig para magkaroon kayo ng kabal at kunat. Dagdag pa ron. Mag-iibayo rin ang lakas at liksin ninyo. Dayong matataas na uri ng dasal ang ginamit namin para sa mga pinainom namin sa inyo. Alam naming mapapalaban din kayo, kaya binigyan namin kayo ng proteksyon sa pamamagitan nun. Ganun po ba? Kaya po pala ramdam namin nadadagdagan ng lakas namin. At naging maliksi kami habang nakikipaglaban sa mga aswang na yun. Kaya wala kayong dapat na ipangamba kung sakaling makaharap natin ang mga aswang na yon. May makakain ninyo sila. Kasama rin ninyo kami. Kaya hindi namin kayo pababayaan, ha? Sige po, Tandang Federio. Nasa ganoong sitwasyon kami nang marinig naming nagsigawan ang mga taong nagre-ritual sa palayang yon. Napatingin ako sa kalangitan at kitang-kita ko ang bilog na buwan. Noon ko lang din natanto na tama si Tandang Carmen tungkol sa mga ikran na sinasamba nila ang buwan. Nagsitayuan ang mga balahibo ko nang mapansing nagbabago na ang anyo ng mga nilalang na yon. Naging katulad na sila ng anyo ni Mang Martino. Nagsisiangilan sila kaya naghanda na rin kaming lahat nang magsitayuan ng mga aswang. At balak nilang umalis doon, lumabas kami sa aming pinagtataguan. Kailangan na nating lapitan ang mga ikran. Hindi sila dapat makalis dito dahil panigurado mabibiktima sila ngayon. Tama ka, Federio. Bilisan na natin at harapin na natin sila. Sino po pa sa mga aswang na yan ang pinuno nila? Tandang Carmen. Hindi ko siya natatanaw. Pero kapag nakalapit na tayo sa kanila ron, makikilala ninyo siya dahil paniguradong siya ang haharap sa atin. Mukhang mapapalaban tayo ng gusto sa kanila, Tandang Carmen. Tandang Federio. Tama ka nga sa bagay na hindi ho. Handa na ba kayo labanan sila, ha? Opo, Tandang Federio. Hindi po ako natatakot sa kanila. Ako rin po. Handa na po ako. Mabuti naman kung ganon. Napahawak ako na mahigpit sa sinanolimaw na dala ko. Napatingin ako kay Kuya at napansin kong handa na rin siya sa magaganap na labanan. Muling nagsigawan ang mga aswang, kaya mas binilisan namin ang paglapit sa kanila. Sakto namang nakasalubong namin sila, kaya napalanok ako nang matantong higit sila sa 20 ang bilang nila. Napansin ko kagad noon ang isang aswang na napangisi, kaya inasahan kong siya ang pinuno ng ikran. At hindi nga ako nagkamali. Mabuti naman! At kayo na mismo ang dumayo para harapin kami, Federio! Yun ay dahil gusto na naming wakasan ang kasamaan ninyo, Gilyar! Ang lakas naman ng loob mo para sabihin yan! Yan pa ang taong sana ay bibigtamin namin para yalay! Oo, pero hindi niyo sila magagalaw hanggat buhay kami. Sumusobra na kayo sa pambibiktima ninyo sa mga kalayunan, kaya dapat na kayong pigilan. Tama nga si Martino na kayo ang nagtatago sa dalawang yan. Akala ko ay napaslan na kayo ng anak ko. Huwag mo nang asahang babalik pa ang anak mo, Gilyar. Eto, at tanggapin mo ang regalo ko sa'yo. Kinuha ng matandang lalaki ang pugot na ulo ni Mang Martino sa isa niyang kasama. Inihagis niya ito sa harapan ng pinunong aswang. Nagulat ang nilalang sa nakita niya. Napasigaw ito ng malakas dahil sa galit na dumagundong sa buong paligid. Matalim niyang tiningnan si Tandang Federio na noon ay nakangisi lang sa kanya. Hayop ka, Federio!
pinatay mo ang anak ko! Ginawa ko lang ang nararapat sa kanya. Lalo na at sinugod niya kami sa nayon namin para hanapin ang dalawang taong ito. Pagbabayaran mo ang ginawa mo! Humanda kayo lahat! Dahil papatayin ko rin kayo! Sugulin sila! Labanan natin sila! Nagsimula na ang mga aswang na umatake sa amin. Kaya wala na rin kaming nagawa kung hindi ang labanan sila. Sinugod ako ng 2 ikran, kaya sinalubong ko sila. Sinubukan nila akong suwagin, pero naiwasan ko yun. Hinampas naman ako ng isa pa ng mabigat niyang buntot. Natamaan ako, kaya napahiyaw ako dahil ramdam ko ang sakit niyon. Pero gaya ng sabi ni Tandang Federio na may taglay na akong kabal at kunat, hindi ako nasugatan. Muli akong hinampas ng isa pa gamit ang buntot niya at hinuli ko siya. Aha! Nahuli ko ang buntot mo! Kaya umanda ka sa akin! Ibabalabag kita at tatagayin ko ang leg mo! Chelo! May iswag sa likuran mo! Mag-iingat ka! Ako na ang bahala sa mga nililag na yan, kuya! Ulit ka rito, hayop ka! At itutulad kita sa kasama mo! Sinuwag ako ng aswang na yon, pero nahawakan ko siya sa kanyang sungay. Napangisi ako dahil mahaba iyon, kaya magagawa ko rin siyang ibalibag gamit ang kalahati ng lakas ko. Nang mabuwal sa lupa ang nilalang, mabilis ko siyang nilapitan. Gamit ang aking sinanolimaw, tinaga ko siya sa kanyang leeg. Dahil napatay ko na ang aswang na kalaban ko, tinulungan ko naman si Kuya Nicolas. Mabilis mo namang napas lang ang kalaban mo, Shelo. Inuhuli ko po kasi sila sa buntot at sungay nila, kuya. At saka ako sila binabalibag. Itinataga ko rin sila para tuloy silang mamatay. Kung ganun, yun din ang gagawin ko para mas mabilis ang pagpaslang ko sa mga aswang na to. Sige po, kuya. Tutulungan po kita. Sabay naming sinugod noon ni Kuya Nicolas ang 2 aswang na kalaban niya. Hindi kami nagkamali na aatakihin nila kami gamit ang kanilang buntot. Iniwasan namin iyon at pinagtataga sila, pero naiilagan din nila kami. Hindi nagtagal dahil sa walang tigil na pakikipagbulo namin sa kanila, nang hampasin nila kami ng kanilang mga buntot. Hinuli namin ito. Nang mahawakan namin ang buntot nila, buong lakas namin silang ibinalibag. Nang mapahandusay sila sa lupa, mabilis namin silang nilapitan at gamit ang sinanolimaw namin, tinapos namin ang kanilang mga buhay. Kuya Nicolas, napaslang na po natin ang mga kalaban ninyo. Tulungan na po natin sila sa Don Federio at ng Carmen. Sige, Shelo. Mas marami silang kalaban kaysa sa atin. Oo nga, kuya. Namatay na rin ng ibang kasamahan nila. Kaya kailangan natin makapagtulungan sa kanila. Sige, gagawin natin yung Shelo. Tayo na! Lumapit na tayo sa kanila! Opo, kuya! Mabilis kaming tumakbo papunta kina Tandang Federio at Tandang Carmen na noon ay abala sa pakikipaglaban. Nung makalapit kami sa kanila, inulungan kaagad namin silang labanan ang mga aswang na katunggali nila. Nagulat pa si Tandang Carmen nang magawa kong tagain sa leeg ang aswang na sana ay aatake sa kanya. Ipinagpatuloy namin ang pakikipaglaban sa mga nilalang hanggang sa nagawa naming mapaslang ang higit sa 10 nasasakupan ni Pinunong Gilier. Nagalit ang Pinunong Ikran dahil sa nasasaksihan niya, kaya inutusan pa niya ang ibang alagad niya na sugurin kami. Siguraduhin ninyong mapapatay ninyo sila! Huwag ninyo akong bibiguin! Huwag kayo magpapatal sa kanila. Kailangan natin mapaslang sa Giliar ngayong gabi. Uubusin natin sila! Sige po, Tandang Federio! Hindi po kami titigil hanggat hindi nauubos ang mga nilalang na yan. Sugurin silang lahat! Magtulungan tayong lahat! Salubogin natin sila! Sabay-sabay kaming lahat na sinalubong ang mga papasugod na aswang. Hinarap ko ang 2 sa kanila at ang iba naman ay inatake ang mga kasamahan ko. Kanya-kanya na kami ng naging laban at diskarte noon para labanan at talunin ang mga nilalang. Nang atakihin ako ng mga kalaban ko, pinuntiryan nilang tabaan ang aking tiyan. Inahampas din nila ako gamit ang mahahaba nilang buntot, pero hindi man lang ako nasusugatan. Nagulat ang mga aswang kaya napangisi na lang ako.
Nang akmang hahampasin na naman ako ng isa sa kanila, mabilis kong hinawakan ang buntot niya at pinutol iyon. Hindi lang buntot mo ang puputulin ko, kundi pati ang pakhinga mo! Tanggapin mo itong sinalimaw ko! Cielo! Ang isang kalaban mo! Atake sa'yo! Isusunod kita sa kasama mo! Umanda ka! Hindi ko tinigilan ng pag-atake sa aswang na kalaban ko. Naiilagan man niya ang mga pagtagang ginagawa ko, pero hindi ako nagpatalo. Patuloy lang ako sa ginagawa ko sa kanya hanggang sa natamaan ko siya sa kanyang dibdib. Napaangil siya pero bigla siyang natumba sa lupa. Nagtaka ako kung bakit. Hanggang sa napansin kong naputol ko ang kanyang buntot. Marahil lang hina siya kaya may napagtanto ako ng mga sandaling yun. Hindi na rin siya gaanong makatayo pa kaya nagpasya na akong tapusin ang paghihirap niya. Dahil wala na akong kalaban, nilapitan ko si Kuya Nicolas para tulungan. Kuya, may nadiskubre ako sa mga nilalang na to. O ano naman yung Cielo? Kasi kapag pinutol ang kanila mga buntot, nanghihina na po sila. Kaya yun ang gagawin natin, Kuya. Sige, Cielo. Sinugod namin ang mga kalaban ni Kuya Nicolas. Gaya ng napag-usapan naming dalawa. Pinuntirya namin ang buntot ng mga ikran. Nang una ay nahihirapan kami dahil inilalayo nila ang mga ito sa amin. Pero kalaunan, napagtagumpayan naming maputol ang mga ito. Nang hina ang mga aswang, kaya nagawa naming paslangin ng walang kahirap-hirap. Napapaisip pa ako noon na kahit malakas ang mga nilalang gayon, lalo na tuwing kabilugan ng buwan, may kahinaan din naman sila at yun ang ginamit namin para maubos silang lahat. Ikaw na lang ang nag-iisang natitira sa lahi mo, Kilye. Habang kami ay 4 pa! Wala akong pakiala. Kung mas marami ang bilang ninyo, Federio, mas malakas pa rin ako sa inyo. Lalo na at kabilugan pa ng buwan ngayon. Tama siya sa sinabi niya. Kaya hindi tayo dapat makampante kahit na marami tayo. Hindi na ako nababahala kahit pabilugan ng buwan. Tatapusin ka na namin, Galyar! Kumanda ka! Hindi ko kayo atrasan! Hindi na rin kami nagdalawang isip na sumugod sa pinunong ikran na noon ay sumalubong na rin sa amin. Nakipaglaban siya sa amin at kahit 4 na kaming katapat niya, nagagawa pa rin niya kaming ilagan. Dahil sa liksi ng mga galaw niya, nahirapan kaming masukol siya. Pero hindi kami sumuko at patuloy lang kami sa pag-atake sa kanya. Sinubukan pa namin puntiryahin ni Kuya Nicolas ang buntot niya para putulin. Pero iniiwas niya ito sa amin. Walang gustong magpatalo sa labanang iyon hanggang sa hindi inaasahan nang umatake kami ni Kuya Nicolas sa pinunong aswang. Malakas na hampas ng kanyang buntot ang tumama sa amin. Tumilapon kami at nabuwal sa lupa. Isa-isahin ko kayong papaslangin at uunahin ko kayong dalawa. Ikaw naman! Pigilan natin si Galyar na makalapit sa kanila! Sige, Fiderio! Hindi mo magagawa ang balak mo sa kanila, Galyar! Kami ang kalabanin mo! Walang makakapigil sa akin, kaya umalis kayo sa laban ko! Hindi kami makakapayag kaya lalabanan ka namin! Nakipagbunusin ang tandang Federio at tandang Carmen sa pinunong aswang. Ramdam ko ang pananakit ng katawan ko noon dahil sa lakas ng pagkakabagsak ko. Maging si Kuya Nicolas ay ganoon din. Pinilit kong makabangon at nang magawa ko ay nilapitan ko si Kuya para tulungan siya. Nagpatuloy ang dalawang matanda sa pakikipagbuno nila sa aswang hanggang sa narinig namin ni Kuya ang malakas nilang pagsigaw. Nang tignan namin sila, sinasakal na sila ng pinunong ikran. Nabahala kami sa kaligtasan nilang dalawa. Malakas ding ibinalibag ng aswang na iyon ang dalawang albularyo. Tumilapon sila, kaya nagkaroon ng pagkakataon ng aswang na sumugod sa amin. Kaya mo na ang uunahin ko at isusunod ko ang dalawang yan! Kuya, hindi tayo dapat magpatalo sa kanya. Huwag tayo papayag na mapaslang niya tayo. Oo, Cielo. Tumanda tayo. At malapit ang aswang. Sige po, Kuya. Sasalubugin natin sa Cielo.
Kahit iniinda pa namin ang sakit ng aming katawan, kinuha namin ang mga patalim namin. Nang makalapit siya sa amin, sinubukan kaagad niya kaming hampasin ng kanyang mahabag buntot. Nailagan namin iyon, kaya umatake rin kami sa kanya. Nakaiwas siya nang tagain ko siya, pero hindi niya nailagan ang pagtaga sa kanya ni Kuya. Natamaan siya sa kanyang balikat, kaya napahiyaw siya. Nagalit ang pinunong aswang dahil sa nangyari, kaya mabilis niya kaming sinugod. Sinuwag niya si Kuya Nicolas, kaya napaatras ang kapatid ko. Ginamit ko naman ang pagkakataong iyon para tagain ang kanyang likuran. Natamaan ko siya, pero malakas niya akong tinabig, dahilan para tumilapon ako. Ang sakit ng katawan ko! Ayop talaga ang aswang na yun! Teka, hindi! Pawag na lang aswang ang kapatid ko! Kailangan ko siya tulungan! Huwag ka mag-alala. Kami na ang bahala sa aswang na yun, Shelo. Huwag ka na mag-isip na masama. At wala bang nangyayari sa kapatid mo. Tatapusin na namin ang laban, iho. Huwag mo nang pilitin pa ang sarili mo. Manatili ka na lamang dyan. Sige po, Tandang Carmen, Tandang Fidelio! Pag-iusap, tulungan niyo po ang kuya ko! Gagawin namin yan, Shelo. Mabilis na tumakbo ang dalawa, papalapit sa kinaroroonan ng aswang at ni Kuya Nicolas. Hindi ko mapigilan ang mag-alala para sa aking kapatid na noon ay dinig kong napapaungol dahil sa pagsakal ng aswang sa kanya. Nang makalapit sa kanila ang dalawang matanda, hindi na sila nag-aksaya ng oras. Kaagad nilang inatake ang pinunong aswang, dahilan para mabitawan niya si Kuya. Tumayo ako para puntahan ang kapatid ko noon. Pinanood ko rin ang labanan sa pagitan ng dalawang manggagamot at ng aswang. Kuya! Ayos ka lang ba? Oh, Shelo. Huwag mo akong alalahanin. Tingnan mo si Tandang Fidelio. Patuloy nilang nilalabanan ng aswang. Sila na daw po ang bahalang tumapos sa aswang na yan, Kuya. Sa pagkakataong ito, alam ko magtatagumpay silang dalawa. Hindi namin inalis ang tingin namin habang nakikipaglaban ang dalawang matanda sa aswang. Naririnig din naming napaangil at napapahiyaw ang nilalang. Ilang sandali pa, tumilapon ang aswang nang ibalibag siya ni Tandang Fidelio. Hindi pa man nakakatayo ang ikran, pero mabilis na siyang sinugod ng dalawang albularyo. Nahawakan ni Tandang Carmen ang kanyang buntot, kaya walang pagdadalawang isip niyang pinutol iyon. Napasigaw ang nilalang dahil doon at bahagyang nanghina. Carmen! Huwag na nating hayaang makatakas pa si Villar! Ako nang bahala sa buntot niya. Hindi kayo magtatagumpay! Kapaslagin ako! Yon ang inaakala mo! Heto pa! Inundayan ng pagtaga ni Tandang Carmen ang buntot ng aswang, kaya walang tigil din sa paghiyaw ang nilalang. Hindi na nila inaksaya pa ang kanilang pagkakataon at tinadtad nila ng taga ang buong katawan ng pinunong aswang. Huwag na natin siyang buhayin pa, Fidelio! Katapusan mo na ngayong Villar! Papagutin ko ang ulo mo! Gaya ng ginawa ko sa anak mo! Tapos lang ng Fidelio ang aswang, Kuya! Dahil patay na rin ang pinuno ng mga aswang, dumapit sa amin ang dalawang matanda. Inalalayan ko naman si Kuya Nicolas noon para makatayo. Ganoon na lang ang tuwang naramdaman namin ng kapatid ko dahil alam naming makakauwi na kami ng ligtas sa bahay namin. Kinuusap namin si Tandang Fidelio kung anong binabalak nila sa katawan ng mga aswang na nagkalat doon maging ng iba nilang mga kasamahan. O siya kabila ang bahalang mag-asikaso sa mga bangkay nila. Yang bahalagay makauwi kayo ngayong gabi sa bahay ninyo, ha? Tama si Fidelio. Hayaan niyo kaming ihatid kayo sa bahay ninyo para maipaliwanag namin sa pamilya ninyo ang mga nangyari. Naku, hindi naman po ninyo kailangan gawin yung Tandang Carmen. Marami na rin po yung naitulong po ninyo sa amin . Oo nga po. Pero kung gusto po talaga ninyo kaming ihatid, sige po. Pumapahig din naman po kami. Gusto ko rin pong ipakilala kayo kay nanay . Kasi kung hindi po dahil sa inyo siguro napahamak at napasang na kami ng mga aswang na yun. Oh, siya. Halina kayo at simulan na natin ang paglalakad pauwi sa inyo. Sige po, Tandang Carmen.
Ay, siya nga po pala. Naku, pasensya na po talaga kayo sa mga nasabi namin sa inyo Pati na rin po sa mga hindi namin pagtitiwala sa inyo ni Tandang Federio. Naku, huwag na ninyong isipin pa ang tungkol doon. Ayos lang yun sa amin. May kasalanan din kami sa inyo marahil natakot kayo sa amin dahil ginapos at ikinulong namin kayo. Naku, pasensya na rin kayo sa amin ha. Ay, naku, wala po yung Tandang Federio. Nagpatuloy lang kami sa aming paglalakad habang nag-uusap. Nagkwento rin kami kung paano kami napadaan sa palayang iyon. Napailing na lang sila dahil sa simpleng pagdaan namin doon, muntikan pa kaming mabiktima ng mga aswang. Mabuti na lang at natsyempong nandoon din si Tandang Federio, kaya natulungan niya kami sa mga nilalang na iyon. Yung totoo po niyan. Naisip po namin ni Kuya na aswang po kayo Yan ang nasa kubo po kasi kami. Madalas kaming nakakarinig ng mga ingay sa paligid. Hindi nga talaga ako nagkakamali sa iniisip kong naghinala kayong mga aswang talaga kami Madalas kasing nagmamatsyag ang mga aswang sa paligid natin noon. Marahil, sinisigurado nilang hawak namin kayo, kaya itinataboy namin sila. Teka, ibig sabihin, posibleng papunta pala sina Mang Martino sa nayon ninyo kanina na makasalubong namin sila? Mukhang ganun na nga, Shelo. Walang iya. Hayop talagang lalaking yun Pininiwala niya kaming aswang kayo at sila naman yung mga taong tumutugi sa inyo. Nagbabuti na lang po't naging aswang sila habang nasa daanan kami. Kaya nalaman kaagad namin kung anong pakay nila. Yon ay dahil sa naging orasyon namin ni Federio sa kanila. Alam namin magdadalawang isip kayo na paniwalaan kami, kaya ginawa namin kay Martino yon. Para maibunyag ang kanilang tunay na pagkatao. Maraming salamat po talaga, Tandang Federio, Tandang Carmen Naku, malaking utang na loob po namin sa inyong dalawa. Oo nga po. Maraming salamat.